Hello again, this is Ivan Peles Isardilla, and now I'm going to show you how SAP1 works. So this is my final for microprocessors. So ito yung pinakasusundan natin. Ito yung given, yung MAR or memory address register. Ito yung contents niya, which is in binary form. And these are the steps. So sa makikita mo dito sa steps, mauna ang load HA. Kasi ang pinakauna nating address is 00. Yan. So, tignan natin dito sa program counter. Program counter, 00 na siya. Ganito ang magiging flow niyan. Yung pinakauna. So, ito yung nagte-take ng steps. Ito yung nagte-take ng steps. Dadiretso siya sa MAR. After ng MAR, dadiretso siya sa ROM. Tapos itong ROM na to, dadiretso siya sa instruction para basahin yung magiging instruction ng lahat. Kung ano ba, since, ayan, tapos pupunta siya dito sa controller sequence, siya yung mag-aano kung add siya or hindi. Tapos yung result nun, mapapunta dito sa accumulator A or register B. Tapos kung sakali may instruction like add and subtract, mapapapunta siya sa LAU. Tapos yung sa allo na yon, papapunta siya dito sa accumulator A and pupunta siya dito sa output reg and magdi-display na siya. So, ang nakalagay dito ay 000 dahil nasa 00H tayo. Ang contents nun ay binary ng 8. Ito, kung makikita mo, 4 to kasi 1, 2, 4, 8 yan. Dahil 8 yung nakalagay dito, 8H, bibilang tayo ngayon nandito ulit sa back address para makita yung totoong value niya. So, tignan natin ang 8 doon. Dito sa 8 na to, kung makita mo ang value niya ay, di ba? Naka-hexa to na 1, 2, 4, 8. So, yung 4 lang and 1 lang ang nandiyan. So, basically, dapat ang magiging value natin ay 1. So, start natin to. Dapat 5 to. Dapat 5 yan. Yan. So, pinakita na yung 5. Itong 0101. Ayun o. 0101. 5. 1, 2, 4, 8. 4 plus 1 is 5. Ayan. Tapos ayun, pumunta na siya sa accumulator. Tapos tignan natin ang susunod na mangyayari. Since load lang siya, at wala naman na specific instruction na nakalagay, nandito lang siya sa accumulator muna. So, dapat ang mapaprocess natin itong instruction 2. Sa instruction 2 kasi is 01. Tignan natin. Ayun, naka 01 na yung program. Ganun ulit, dadiretso sa program counter, yung nagtitake ng steps. Diretso sa memory address register. Yung another 4 bits. Tapos mapupunta siya dapat sa RAM and magiging 8 ulit yung bits. Tapos doon natin malalaman yung value niya in terms of address. So, let's start ulit. Yun. So, paliwanag ko. Dito sa 01, diba 01 na tayo? Ito yung nangyari dito. Bali, pumunta siya sa program counter. Sa program counter muna siya. Dumaretso siya ng MAR, ROM. Tapos sa instruction. So, sa instruction, 01 siya. So, tinanong niya kay Mark kung ano yung 01. Tinanong niya anong yung 01, 9H siya. Kasi, sa makikita mo nyo dito, dalawa to eh. Add and 9H. Kasi dito sa tinatawag na instruction register, nahahati yung 8 sa dalawa. Kundi dun sa instruction, itong add at address. Ito yung 9H.
Since tinanong nga natin kung sa 01 kung ano yung 9, kung ano yung value niya, 9H daw, babalik ulit tayo ng address papuntang 9. So, kung makikita natin dito sa 9, sa 9H na yan, ang value niya dito ay 1248. Bali 8 plus 2 plus 1 is 11. Ayan. Tapos sa 11 na yon, ito yun o, 11. Tapos sa 11 na yon, doon na natin ilo-load yung isa. Is tong AH. Tapos after AH na yan, ganun ulit yung process nun. Napasobra lang tayo dito. Program counter mar ROM. Pagdating dito sa ROM, i-display niya yung number. Instruction register. Doon ulit malalaman kung ano instruction. Sabi dito, subtract. Sa subtract na yon, sabi AH. So, 002 na yon. Sabi dito sa AH, ay tinanong niya ulit dito sa ano, sa Mac kung ano ulit yung tinanong ulit ng instruction dito sa Mac kung ano yung AH. So, bilang ulit tayo ditong AH. So, magiging result na ito, AH ay ito. Bali, magiging 1248. Bali, 4 plus 2, yun, magiging 6. Magiging 6 siya. Tapos, ang instruction natin ay subtract. So, ayun, tingnan natin kung mangyayari. Ayun, pumunta siya sa accumulator 5. Itong 5 na to. Itong sa 8. Tapos, sa pangalawang ano dito ay add, 9H daw. Tingnan natin 9. Bali, ang bilang natin dito ay 11. So, napunta yung 11 sa B. Dito yan mag-ano, dito siya mag-add or subtract. Tingnan natin. Ayun, nag-add na. Nag-add na dito siya sa ALU. Kasi 5 to kanina and 11. 5 plus 11, magiging 16. So, as I explained earlier, pagdating dito sa ALU, tas nagkaroon na yung nangyari na yung subtraction and addition, mapapunta siya accumulator A. Ayan. Since ang nangyari pa lang is addition, dito pa lang yon sa 2. So, tingnan ulit natin kung ano yung mangyayari. So, dito ang mangyayari, yung 16 na yon, 5 plus 11, 16 yon. Bali, 11 minus 11 dito, minus 6, nangyari ulit ko na siya sa ALU. Dumiretso ulit siya accumulator A, kaya siya naging 10. So, supposedly, ang mangyayari dito ay mapapamunta na siya dito sa output register and saka siya magdi-display ang pinaka-final product natin. Ayun, 10. So, ganun lang, papakita mo dito yung 5 plus 11 minus 6. Ang pinaka-result na nangyari natin is 10. Basically, ganun lang siya nag-work. And medyo complicated lang yung circuit, but ganun nga.
Yun na lang siya nagwo-work around here. I hope may natutunan kayo sa'kin and thank you for listening.